Kabanata 311 hanggang 315. Sinabi ng guro na ang kagubatan na ito ay hindi masyadong malaki at napapaligiran ng ibang mga mag-aaral. In the case of competition, sumigaw siya ng malakas, hindi ba't malalantad agad? Ang figure ni Tang Wulan ay kumislap, yumuko, at mabilis na lumapit sa direksyon ni Yang Yansaya. Kailangan niya na ngayong makipagtagpo kay Yang Yansaya sa lalong madaling panahon at pangunahan siya na magpalit ng posisyon upang maiwasan ang pag-atake ng mga grupo. Tama na, umupo malapit, isara ang distansya. Kasabay ng paggabay ng malakas na boses ni Yang Yansaya, mabilis siyang nakita ni Tang Wulan. Si Yang Yansaya ay nakatayo sa isang medyo walang laman na bush, nakatingin sa kanyang paligid na may nalilitong ekspresyon. Matangkad ang lalaking ito at masyadong halata ang kanyang layunin. Sasalubungin pa lang siya ni Tang Wulan, nang biglang gumalaw ng bahagya ang kanyang mga mata. Huminto. Isang figure ang tahimik na lumitaw sa likod ni Yang Yansaya. Ang figure ay lubhang kakaiba. Nang magpakita siya, iisa lang ang anino sa lupa, ngunit hindi niya makita ang sarili. Ngunit nang dumating ang anino sa likod ni Yang Yansaya, ang anino ay biglang marahas na naging isang tunay na tao. Isang manipis na sinulid ang mabilis na umikot sa leeg ni Yang Yansaya, at pagkatapos ay bigla niya itong hinigpitan mula sa likuran. Anong klaseng martial soul ito? Kakaiba naman. Nagulat si Tang Wulan, ngunit hindi siya sabik na iligtas si Yang Yansaya. Hindi naman kasi masyadong maaasahan ang tinatawag nilang alyansa. Kung lumitaw ang isang kalaban, kailangan mo pa ring maging mas maingat. Alam ng Diyos kung gaano karaming tao ang kanyang naakit. Biglang humigpit ang leeg, at medyo manipis ang figure ng taong nasa likod ng pagbaril. Ang buong tao ay halos nakabitin kay Yang Yansaya, ang kanyang mga paa ay nanlilisik sa kanyang likod upang magpapuwersa. Ito ay isang virtual na espasyo, at natural na walang bagay na pinapatay, kaya ang pagbaril na ito ay walang awa din. Ito ay isang nakamamatay na suntok direkta. Makikita na ang katawan ni Yang Yansaya na sinakal ay biglang tumigas, at ang kanyang leeg ang pangunahing punto. Bukod dito, walang duda na ang lakas ng pag-atake ng Agile Attack Type Spirit War Master na lumitaw sa likuran niya ay hindi magiging mahina. May tatlong espiritong singsing na nagniningning sa kanyang katawan, at ang pangalawang espiritong singsing ay kumikinang sa liwanag. Nag-react pa rin si Yang Yansaya. Sa sandaling naninigas ang kanyang katawan, bigla niyang ibinalik ang kanyang mga siko at tumama sa dibdib ng kalaban. Ngunit ang kanyang mga siko ay halatang hindi sapat ang haba. Inalalayan ng kalaban ang kanyang likod gamit ang kanyang mga paa at pinaarko ang kanyang buong katawan paatros, dahilan para hindi na siya makaabot. Ngunit sa sandaling ito, biglang gumawa ng kakaibang galaw si Yang Yansaya, at marahas niyang tinapakan ang kanyang paa. Biglang namamaga ang katawan. Ang orihinal na taas na 1.9 metro ay lumaki hanggang 2.5 metro ang layo. Bagamat hindi kasinlaki ng Titan Great Ape ni Yuanan, habang namamaga ang kanyang katawan, naging dark golden din ang kanyang buhok, at maging ang kanyang balat ay nagkaroon ng layer ng dark golden luster. Sa ilalim ng kanyang mga paa, sabay-sabay na tumaas ang tatlong lilang singsing ng espiritu. Ang lalaking ito. Agad na lumiit ang mga mag-aaral ni Tang Wulan. Ang estudyanteng umatake mula sa likuran ay halatang napagtanto din kung ano ang mali, at hinampas ang kanyang katawan, na parang iniwan siya. Ngunit sa sandaling ito, si Yang Yansaya ay may dagdag na layer ng madilim na gininto ang liwanag, at ang liwanag ng unang spirit ring ay kumikislap. Ang ilusyon na figure sa likod ay naging solid sa ilalim ng takip ng madilim na gininto ang liwanag, at kasabay nito, bumagal ang lahat ng kanyang paggalaw sa sandaling iyon. Ang isang malaking kamay ay halos anti-knuckle na humawak sa likod, at hinawakan niya ang kanyang bukong-bukong gamit ang isang kamay, at pagkatapos ang kanyang katawan ay itinapon ng mataas, tulad ng isang basahan na manika, at pagkatapos ay tinamaan ni Yang Yansaya. Sa lupa. Ang puting liwanag ay kumislap, at ang katawan ng salarin ay naging liwanag at nawala. Matapos makumplito ang suntok na ito, mabilis na lumiit muli ang katawan ni Yang Yansaya at bumalik sa orihinal nitong anyo, ngunit nahati ang pangitaas na damit dahil sa paglaki ng nakaraang katawan. Tang Wulan, Gu Yu, nasaan ka na? Patuloy siya sa pagsigaw, at tila hindi siya tumigil. Si Tang Wulan, na lihim na nagmamasid sa lahat ng ito, ay nanlamig sa kanyang likod. Oo naman, wala sa mga maaaring ipasok sa Shrek Academy ang fuel-efficient lamp. Ang Yang Yansaya na ito ay tila hinahanap ang dalawa sa kanyang sarili, at ang kanyang boses ay nagpahayag ng kanyang sarili. Ngunit ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa inaakala. Ang makapangyarihang martial spirit, ang kakaibang kakayahan ng espiritu, ay halos malutas ang isang kalaban nang hindi gumagamit ng labis na lakas. At ang sinulid na sutla na nakabalot sa kanyang leeg ay hindi nagdulot ng anumang pinsala dito. Mabuti pang hindi na lumabas. Masyadong malakas ang teammate na ito at may tusong puso sa ilalim ng kanyang bastos na hitsura. Ito ay hindi isang magandang kandidato para sa mga kasamahan sa koponan. Anong pangalan ng multo mo? Sa sandaling ito, tatlong figure ang lumabas sa kabilang panig ng gubat. Dalawang lalaki at isang babae.
Inilabas nilang lahat ang kanilang mga espiritu, silang lahat ay 2 dilaw at 1 kulay ube, at 3 singsing na espiritu. Ang naglalakad sa unahan ay isang batang babae na may magandang mukha, at ang kanyang hitsura ay hindi gaanong mababa kaysa kay Xu Xiaoyan, ngunit siya ay mukhang mayabang. Isang berde at berdeng ahas ang nakapulupot sa kanyang kanang braso, at isang mapanglo na hininga ang lumalabas sa kanyang buong katawan. Ang 2 lalaking estudyante na sumunod sa kanya ay katamtaman ng pangangatawan at katamtaman ang hitsura. Pero pareho lang sila ng itsura. Nang makita sila, hindi maiwasang isipin ni Tang Wulan ang kambal na kapatid na nakilala niya sa Sky Sea Alliance competition. Sa oras na iyon, dumanas siya ng malaking kawalan sa mga kasanayan sa pagsasanib ng martial arts ng ibang tao. Halatang kambal ang 2 ito, di ba alam din nila ang martial arts fusion skills, di ba? Kakapasok lang niya sa school at hindi na siya nagkaroon ng oras para obserbahan ang ibang kaklase niya. Ngayon ay tila wala sa mga ito ang fuel-efficient lamp. Ang batang babae ang nagsalita. Nang makita siya, ngumiti si Yang Yansaya at nagsabi, "Kumusta? Ang pangalan ko ay Yang Yansaya, hinahanap ko ang aking kasama." Sinabi ng batang babae, "Ang pangalan ko ay Xing Yiren, mas mabuting bumitiw ka ng mag-isa, iligtas mo ako, para hindi ka magdusa ng labis na sakit para sa iyo. Ang posisyon ng pinuno ng squad, kailangan kong magpasya." Nagulat na sinabi ni Yang Yansaya, ngunit hindi ba sinabi ng guro na gusto mong makuha ang mga kwalifikasyon ng pinuno ng klase sa pamamagitan ng kompetisyon? Bakit kailangan mong magdesisyon? Iritadong sinabi ni Xing Yiren, "May sakit ka ba?" Ibig sabihin, syempre, walang kalaban-laban. Talagang matatalo ko ang lahat at makukuha ang kwalifikasyon ng pinuno ng squad. Okay, huwag kang magsalita ng kalokohan. Xing Long, Xing Hu, paalisan mo siya. Oo, miss. 2 teenager ang bumungad sa kanyang likuran, ang unang spirit ring sa kanyang katawan ay sabay na lumiwanag, at ang aura ng 2 ay naging madilim. Kasabay nito, ang kanilang mga mukha ay may dagdag na layer ng berde, at ang kanilang mga katawan ay mabilis ding gumagapang sa lupa. Sabay-sabay na bibig sa direksyon ni Yang Yansaya, 2 berdeng ilaw ang direktang bumaril sa kanya. Saglit na natigilan si Yang Yansaya, na parabang siya ay tanga, at hindi man lang umiwas. Kasabay nito, ang espiritu ng martial arts ay pinakawalan, at ang katawan ay nagsimulang lumaki at lumaki. Masyadong malaki, tama. Sumimangot si Tang Wulan sa mga palumpong. 2 berdeng ilaw ang bumagsak kay Yang Yansaya, at ang kanyang katawan ay biglang nanginig, at pagkatapos, ang madilim na gininto ang kinang nakakalabas lang sa kanyang katawan ay naging berde at berde. Ah! Nakakalason. Bulalas ni Yang Yansaya, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Lumakad malapit sa lupa sina Xing Long at Xing Hu, mabilis na lumapit sa kanya. Ang espiritong singsing sa kanyang katawan ay bahagyang na-i-render ng aquamarine green. Saan man sila magpunta, ang lupa ay nasunog, at ang mga halaman sa paligid ay naglabas ng takot at natuyo. Oo naman, ito ay lason, at ang katangian ng lason na espiritu ng martial arts ay napakabihirang. Sina Xing Long, Xing Hu, at Xing Yiren ay sabay na pinasok sa Shrek Academy. Malinaw, pinapasok sila ng kanilang mga kakayahan, ngunit sila ay pinangalanang Miss Xing Yiren. Ito ay dapat na mula sa isang pamilya ng makamandag espiritu martial arts. Si Tang Wulan ay talagang nakamulat ngayon. Simula nang pumasok siya sa Shrek Academy, hindi niya alam kung gaano karaming makapangyarihang espiritu ang hindi niya nakikita sa labas ng mundo. Nang makita sina Xing Long at Xing Hu ay dumating kay Yang Yansaya. Ang katawan ni Yang Yansaya ay nanginginig na ng mas matindi. Sina Xing Long at Xing Hu ay nagtaas ng isang paa. Ang makikita ay ang isang berdeng-berdeng spike ay tumubo sa kanilang mga daliri sa paa anumang oras. Ang mga spike ay mukhang transparent sa lahat, napakarilag. Ngunit kung iisipin mo ang kanilang martial arts, hindi magiging maganda ang pakiramdam. Sabay na sinipa ng 2 ang kanilang mga paa patungo sa magkabilang gilid ng leeg ni Yang Yansaya. Walang duda na kapag sila ay nasaksak ng makamandag na spike na ito, ang kompetisyon ng pinuno ng squad ni Yang Yansaya ay matatapos din. Hindi pa rin kumikibo si Tang Wulan, hindi niya tunay na katim si Yang Yansaya, at mahina niyang naramdaman na sa panloob na katusuhan ni Yang Yansaya, hindi niya mabibigo na makita kung gaano kalakas ang mga makamandag na kaklase sa martial arts na ito. Napakalason. Grabe. Marahas na nanginginig si Yang Yansaya habang umiiyak pa rin. Gayunpaman, nang sasaksak na sana siya ng matatalas na mata sa leeg, biglang tumigil ang panginginig ng kanyang katawan, at ang mga brasong nanginginig ay biglang tumalbog na parang kidlat, sinunggaban sina Xing Long at Xing Hu, ayon sa pagkakasunod-sunod. Bukong-bukong. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yang Yansaya, ngunit ano ang bilang? Tinadyakan niya ng mariin ang kanyang paa, at biglang bumulwak sa kanya ang pop of green. Ito ay berde sa simula, ngunit kapag ito ay lumabas pagkatapos, ito ay natural na naging dark gold. Ang madilim na ginto ay tila naglalaman ng kakaibang pagkabigla. Sa ilalim ng pagkabigla nito, hamina sina Xing Long at Xing Hu at nawalan ng kakayahang lumaban. Ikan-away ni Yang Yansaya ang kanyang mga braso at marahas na binasag ang kanilang mga katawan sa lupa.
Bago pa makapag-react si Xing Yiren, sina Xinglong at Xinghu ay naging dalawang puting ilaw at nawala. Ikaw, tulala na tumingin si Xing Yiren kay Yang Yansaya. Hindi niya inaasahan na ang lason nina Xinglong at Xinghu ay walang epekto sa malaking lalaking ito. Kumusta, kaklase na si Xing Yiren, ito si Yang Yansaya. Mangyaring payuhan. Hindi na siya binigyan ni Yang Yansaya ng maraming pagkakataon para makapag-isip. Hinampas niya ang kanyang mga paa, na parang tangke, at sumugod kay Xing Yiren. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na galit si Xing Yiren. Ang ilaw sa kanyang katawan ay kumikislap, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan din ng isang layer ng aquamarine, ngunit kumpara sa mga naunang kapatid na sina Xinglong at Xinghu, ang aquamarine sa kanyang katawan ay mas maliwanag. Ang berdeng ahas na sumusulyap sa kanyang braso ay nagradiated ng maraming liwanag, at isang subaw ng makapal na berdeng ambon ang dumura kay Yang Yansaya. Umuungol. Si Yang Yansaya ay nagpakawala ng galit na dagandong, at isang malakas na madilim na gininto ang daloy ng hangin ay biglang bumuhos, na tinatangay lamang ang makapal na berdeng hamog. Nakarating na ang iba kay Xing Yiren. Malamig ang mga mata ni Xing Yiren, hindi niya sinasadyang umiwas. Nang makitang sasampalin na ni Yang Yansaya ang kanyang katawan ng suntok, bigla siyang nanlambot na parang nawalan ng buto. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang mga braso, ikinabot niya ang kay Yang Yansaya. Kamao, at pagkatapos ay lumitaw ang isang kakaibang eksena. Ang katawan ni Xing Yiren ay nagniningning na may asul na liwanag, at hindi niya matukoy kung aling espiritong kakayahan ang ginagamit niya, at mabilis itong nasalikop ng tao, na nagpatali sa katawan ni Yang Yansaya. Ang kanyang kanang kamay ay naging aquamarine, at dumiretso siya sa leeg ni Yang Yansaya at sinundot ito. Kasabay nito, ang emerald green na ahas ay lumabas sa katawan nito, at direktang nag-spray ng makapal na ambon patungo sa ulo ni Yang Yansaya ng malapitan. Umuungol. Muling umungal si Yang Yansaya, at ang purple na spirit ring ay pumangatlo sa kanyang katawan. Ang katawan na nasa 2 metro na at 5 metro ang taas ay biglang lumaki hanggang 3 metro, at ang maitim na gininto ang buhok ay kumalat sa buong, tulad ng mga bakal na karayom. Kasabay nito, isang malakas na madilim na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, at ang pag-atake ni Xing Yiren, na matigas ang ulo ay mapang-api, ay hindi direktang mahulog sa kanya. Gayunpaman, kumpara kina Xinglong at Xinghu, ang lakas ni Xing Yiren ay halatang mas malakas. Ang kanyang katawan ay nakabalot kay Yang Yansaya, na parang naayos doon, kahit na sa ilalim ng pagkabigla ng madilim na gininto ang liwanag, hindi siya humiwalay. Ang dalawang panig ay nasa isang pagkapatas. Sa sandaling ito, tahimik na lumitaw ang isang palad. Bahagyang sinampal ang katawan ni Xing Yiren, nang inag ang katawan ni Xing Yiren, at ang malinaw na nakikitang icy blue ay agad na kumalat sa buong katawan niya, at ang buong tao ay tila nanigas. Ginamit ni Yang Yansaya ang kanyang puwersa sa mahinang dagandong, ng ilang beses, ang katawan ni Xing Yiren ay nasira sa ilang mga seksyon, at nawala ang liwanag. Lumitaw sa tabi ni Yang Yansaya ang isang matangkad na batang babae na may itim na alampay, hindi masyadong maganda, ngunit may espesyal na ugali. Si Goyu iyon. Ang espasyo ay kumikislap at ang yelo ay tinatakan. Sa kanyang tulong, si Xing Yiren, na sa una ay napakahirap, ay nalutas kaagad. Mabilis na lumiit ang katawan ni Yang Yansaya, at mabilis na bumalik sa orihinal nitong hitsura, ipinakita ang kanyang hinlalaki kay Goyu. Ngumiti si Goyu nang walang pakialam. Sa likod ng kanyang mga kamay, tila isang napakasimpleng bagay ang kanyang ginawa. Tila lumingon siya nang hindi sinasadya, ang kanyang tingin ay nahulog sa lugar kung saan nagtatago si Tang Wulan, at si Tang Wulan ay lihim na pinuri na ang espiritual na kapangyarihan ng Linghai Realm ay iba. Masyadong matalas ang pangunawa ni Goyu, malamang nahanap na niya ito. Pag-aari. Pero hindi siya binati ni Goyu para lumabas, syempre hindi siya nagmamadali. Goyu, ano ang susunod nating gagawin? Sabi ni Yang Nayan Zia Hanhan. Sinabi ni Goyu, hindi ba maganda ang ginawa mo ngayon? Magpatuloy. Pagkatapos magsalita, naglakad siya patungo sa bush kung saan natural na nagtatago si Tang Wulan. Ngunit, ang kapangyarihan ng aking kaluluwa ay patuloy na mauubos. Sabi ni Yang Yansaya na may naagrabyado na ekspresyon. Kung gayon, ikaw ang bahala. Tulad ng sinabi niya, siya ay maikli na at nakapasok sa mga palumpong. Nang dumating siya sa tabi ni Tang Wulan, natural siyang umupo sa tabi niya. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Tang Wulan ay biglang kumislap ng malamig na liwanag, ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw, at ang kanyang kanang braso ay pumutok na parang kidlat. Ding! Isang mahinang ugong ang tumunog, at ang isang figure ay direktang napailing mula sa mga palumpong. Ito ay isang pares ng matutulis na kuko, na maaaring hulihin sa likod ni na Tang Wulan at Goyu noon, ngunit direktang natamba ng kanang kamay ni Tang Wulan. Ang lahat ng nakapalibot na mga palumpong ay biglang tila nabuhay, at ang mga asul na pilak na baging ng damo ay tumubo tulad ng mga matulis na karayom. Sabay-sabay na lumitaw ang dalawang figura, naninigas sa hangin. Pagkatapos ay dalawang cyan wind blades na higit sa 1 metro ang haba ang dumaan sa kanila, na nagiging dalawang sinag ng liwanag at naglalaho sa hangin. Hindi pa rin lumingon si Tang Wulan, isang ngiti lang ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang kanang kamay ay nasa likod niya, at nag-thumbs up siya.
Sa hindi kalayuan sa likuran niya, tahimik na gumagapang ang isang figure, at kinuha ang kanyang daliri mula sa asul na pilak na damo sa tabi niya. Tila napakatahimik niya, na parabang pinagsama-sama niya ang paligid. Hindi ba si XCXC? Siya at ang kanyang dalawang kasama ay bumuo ng Sunmin Attack Provisional Team, na dati ay pumatay ng 4 o 5 tao. Ang Agile Attack Type Spirit Master ay may malakas na attack power at mabilis na bilis. Biglang umatake ang 3 tao, at napakataas ng success rate. Katulad ngayon, ang kanyang dalawang kasama ay nakadikit na sa likod ni Tang Wulan. Walang palatandaan bago ang marahas na pag-atake. Sa kasamaang palad, may kasama silang Infernal Affairs. Ni Tang Wulan o XCXC ay hindi makapagsalita, at ang cultivation base ay hindi pa dumarating, ngunit sila ay magkasama ng napakatagal, at mayroong hindi mabilang na mga posibilidad para sa komunikasyon. Sa malayo, nang matagpuan ni XCXC si Tang Wulan na nakatago sa mga palumpong, agad niyang kinurot ang asul na pilak na damo sa tabi niya, dahil alam niyang nakikita ni Tang Wulan ang lahat ng nasa paligid niya sa pamamagitan ng asul na pilak na damo sa kagubatan. Kakayahan. Matapos alertuhan si Tang Wulan, nang lumakad si Guyu patungo sa kanya, tahimik niyang ikinumpara ang mga kilos na sila lang ang nakakaintindi sa isa't isa. Ito ay isang tacit na pag-unawa na binuo sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ay natural na kalunos-lunos ang dalawang palihim na umaataking Spirit War Masters ng sensitibong sistema ng pag-atake. Higit sa lahat, ang Infernal Affairs ni XCXC ay napakalihim na walang makakapagsabi. Nakaangkla si Mingang ng control system, at kitang-kita ang resulta. Hindi dahil hindi malakas ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, ngunit sa pagkakataong iyon, ang mga snake attacker ay inaatake ng counter-attack, na nag-iiwan sa kanila ng walang pagkakataon na maglaro. Habang ang agile attack system ay umaatake sa napakabilis at mataas, ang depensa ay tiyak na mahina. Si Yang Nyansaya, na nakapansin sa paggalaw dito, ay paparating na, at nakita niya ang dalawang puting ilaw na naglalaho sa hangin. Bahagyang nanghina ang kanyang mga pupil, ngunit mabilis silang bumalik sa normal. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ang kanyang hinlalaki kay Tang Wulan at sa iba pa. Pagkatapos ay tumakbo siya ng mabilis, yumuko, at pumasok sa mga palumpong. Ikaw, kailan ka dumating? Nang makita niya si Tang Wulan, nagulat din siya. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, kakadating ko lang. Sandali lang. Ngumiti si Yang Nayan Zia Hanhan, oh, kung ganoon ay matutulungan mo akong panoorin ito, at ibabalik ko ang aking espiritong kapangyarihan. Sa ganoong kaikling panahon, 6 na tao ang sunod-sunod nilang naalis, at ang kanilang lakas ay kahanga-hanga. Sa kanila, ang pinakamalakas ay walang alinlangan na si Xing Yiren, ang kanyang uri ng laso na martial spirit ay medyo malupit. Nagkataon lang na nakilala ang Dark Golden Bear na pinigilan ang sarili na hindi maapektuhan at may malakas na kakayahan sa antivirus, kasama ang yelo ni Guyu. Kasama ng kanyang sariling pagmamataas, kung hindi ito magiging ganoon kadaling harapin. Tila hindi nag-alala si Yang Nyansaya na gagawa sila ng aksyon laban sa kanyang sarili, at komportable siyang umupo na naka-cross-legged at nagsimulang ibalik ang kanyang espiritong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Nagkatinginan sina Tang Wulan at Guyu, at hindi umimik ang dalawa. Tahimik na hinimok ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo na bumulusok sa lupa, kumonekta sa nakapalibot na hininga ng halaman, at naglalabas ng ilang espiritong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbubuhos ng espiritu ng kapangyarihan sa mga halaman. Hayaang maging mas mayaman ang hininga ng halaman, upang maitago ang kanilang hininga. Unti-unting tumunog ang mga dagandong, hiyawan, at maingay na boses sa lahat ng direksyon, at halatang hindi lang sila ang nag-aaway. 101 estudyante sa klase ang naglaban-laban para sa 3 posisyon. May isip ang matinding labanan. Ang bawat isa ay isang bagong panganak na guya, at dapat silang maging matapang. Lahat sila ay mga ipinagmamalaking anak ng langit. Kung sino man ang walang yabang sa puso, ayoko ipakita ang lakas ko sa laro ngayon at mag-iwan ng magandang impresyon sa mga instructor. Kuya, sino sa tingin mo ang magiging monitor sa huli? Tanong ni Shen Yi kay Wu Zhangkong, na nakatingin sa malaking screen sa dingding ng silid. Sinabi ni Wu Changkong, Tang Wulan. Tang Wulan. So sure. Tumango si Wu Changkong. Ngunit ang lakas ni Guyu ay halatang mas malakas kaysa sa kanya, at may ilang mga mag-aaral na medyo malakas, at siya ay walang halatang kalamangan. Ngunit marami sa grupong ito ng mga freshmen ay medyo magaling, ang ilan ay pumapasok pa nga sa loob ng looban. Hindi imposible. Kaya lang, ang pagpasok ng mga tao sa panloob na patio ay masyadong mahigpit ngayon. Kinakailangan na umasa sa mga panlabas na patio sa loob ng kanilang bakuran. Courtyard. Matatalo ba silang lahat ni Tang Wulan? Umiling si Wu Changkong, ito ay hindi lakas, ito ay personalidad. Ang talento ni Tang Wulan ay tiyak na hindi ang pinakamahusay sa mga mag-aaral na ito. Si Guyu ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ito ay malinaw na kahit na sina XCXC at Xu Xiaoyan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Iba sa mga mag-aaral, mayroong maraming mga natatanging talento na higit sa kanya. Gayunpaman, naniniwala ako na walang sinuman sa kanila ang maaaring maging taga-subaybay ng klase. Sinabi ni Shen Yi na may kakaibang mga mata dahil masama siya.
Sapat na ba ang itim niya? Umiling si Wu Changkong at sinabing, hindi. Dahil mayroon siyang ugali sa pamumuno na hindi ko pa nakikita. Pamumuno. Masyado ka bang exaggerated? Sinabi ni Shen Yi na walang pangako. Umiling si Wu Changkong, no exaggeration. Pakisuyong pansinin. Mahigit 3 taon na siya sa akin, at unti-unti ko nang nalaman. Minsan siya ay medyo mahina, ngunit ang pinakamagandang bagay sa kanya ay nakaharap siya sa anumang sitwasyon, nakakagawa siya ng mga tamang paghuhusga. Ang nakikita mo ay ang kanyang madilim na panig, ngunit kapag ang kanyang mga kasosyo ay nakatagpo ng mga paghihirap o kahit na nakatagpo ng panganib. Ngunit siya ay palaging nakakaranas ng isang malaking pinsala, ngunit siya ay palaging nakakaranas ng isang malaking pinsala, ngunit siya ay palaging nakakaranas ng isang malaking pinsala, at siya ay palaging nakakaranas ng isang malaking pinsala, at siya ay palaging nakakaranas ng isang malaking pinsala, at siya ay palaging nakakaranas ng isang malaking pinsala. Mas mataas kaysa sa kanyang mga kapantay sa pagkontrol sa pangkalahatang sitwasyon katulad ng kanilang maliit na grupo, kung ang pinuno ay hindi si Tangwulan, ang kabuuang bisa ng labanan ay mababawasan ng hindi bababa sa 20%. Madali niyang pag-isahin ang mga taong nakapaligid sa kanya at makumbinsi sa kanya. Tulad ni na Xi at Guyu, sila ay napakasama sa kanilang mga buto, ngunit sa tabi niya, tatawagan siyang kapitan ng taos puso. Dahil sa maraming bagay na nagawa niya. Hinahangaan nila sila mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kaya, patuloy na tumingin. Naniniwala ako na siya ang may pinakamalaking posibilidad na maging pinuno. Maingat na sinabi ni Shen Yi, pagkatapos ay maghintay at tingnan, inaabangan ang kanyang mahusay na pagganap. Sa di kalayuan, biglang humiwalay ang isang palumpong, at may tumalon mula rito, naliligo sa dugo ang buong katawan, tila nakakaranas ng matinding labanan. May isang pares ng puting pakpak sa likod. Ang mga pakpak na ito ay iba sa mga sagradong pakpak ng anghel na nakita ni Tangwulan. Walang mga balahibo sa kanila, ngunit puting buhok na may mga itim na linya. Ang parehong pattern ay lumitaw sa buong katawan. Kung hindi dahil sa kanyang anyo ng tao, talagang madali siyang mailang bilang isang tigre. Siya ay matangkad at malakas. Bagamat maraming sugat sa katawan, malakas pa rin ang hangin kapag tumatakbo. Ang ulap ay mula sa dragon, at ang hangin ay mula sa tigre. Tigre martial soul, at isa ring tiger martial soul na may mga pakpak sa likod nito. Ang may pakpak na tigre, ngunit mula sa puntong ito, ipinapakita nito ang kapangyarihan ng kanyang sariling kawalan ng kaluluwa. Siya ay nagmamadaling lumabas sa mga palumpong, at ilang mga figure ang lumipad mula sa likuran. May 3 tao sa kabuuan. May kanya-kanyang katangian ng 3 tao. Ang una ay ang pinakamadaling mapansin. Ang kanyang buong katawan ay itim, napapaligiran ng itim na agos ng hangin, at ni hindi niya makita ang hitsura ni Ching, kumpara sa kamanghamanghang may pakpak na tigre, hindi siya gumawa ng anumang ingay, ngunit kahit saan siya dumaan, tila ang liwanag sa paligid ay lalamunan ng kadiliman ng kanyang katawan. Ang katawan ay kumikislap, at mayroong isang grupo ng mga after images sa likod nito. Ang bilis ay napakabilis. Ang Winged Tiger Soul Master sa harap ay tila hindi makakalipad. Nagkaroon ng malaking puwang sa kanang pakpak. Magkaiba ang hugis ng 2 taong sumusunod sa itim na anino, at mas mabagal ang kanilang bilis. Nang makita iyon, malapit nang maabyutan ng itim na anino ang may pakpak na tigre. Isang itim na ilaw ang sumiklab sa isang iglap, at si Tangwulan at ang iba pa ay 50 metro ang layo mula sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Anong klaseng martial soul ito? Bilang kliyente, natural na naramdaman ng Winged Tiger Soul Master ang takot. Bigla siyang lumingon sa ere, at puno ng puting liwanag ang buong katawan niya. Ang purple na pangatlong espiritong singsing sa kanyang katawan ay nagniningning, at ang kanyang katawan ay biglang namamaga, at isang layer ng nakasisilaw na gintong liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang buhok. Biglang lumingon sa ere sa gitna ng dagandong, at umatake ng pabilog patungo sa itim na hangin sa hangin. Ang distansya ay nahuhulog sa kadiliman. Ang Winged Tiger Soul Master at ang itim na anino ay tila nilamon ng dilim. Sa susunod na sandali, sa isang putok, ang Winged Tiger Soul Master ay lumipad ng pabaligtad, malakas na tumama sa lupa, at dumulas pabalik. Tuluyan nang nabali ang pakpak na nataman ng husto sa pagkakataong ito. Ang itim na anino ay dahan-daang lumabas sa dilim, at ang itim na ambon sa kanyang katawan ay bahagyang kumupas. Noon lamang nakita ni Tangwulan at ng iba pa kung ano ang hitsura ng isang ito. Ito ay isang binata na mukhang mapatla, at ang kanyang hitsura ay hindi nakakagulat. Tanging ang kanyang kulay abo na buhok ay mas kapansin-pansin, at ang kanyang mga mata ay kulay abo. Ang buong tao ay tila nagmula sa ibang mundo. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang malaking karit. Ang karit ay may mahabang hawakan at 3 metro ang haba. Ang talam ng karit ay higit sa 1.5 metro ang haba. Maraming dark purple pattern sa sickle blade. Kung titignan mo lang ito gamit ang iyong mga mata, mararamdaman mo na ang iyong mga mata ay naaakit, at maging ang buong kaluluwa ay naakit. Ito ay itinaas ng may buhok na binata ang karit sa kanyang kamay at hakbang-hakbang patungo sa may pakpak na Tiger Soul Master. Maging isang lalaki at manatili sa isang linya. Malakas na sigaw ng Winged Tiger Soul Master.
Ang itim na liwanag ay kumikislap, at ang puting liwanag ay kumukupas. Ang isang may pakpak na Panginoon ng Espiritu ng tigre na mukhang napakalakas ay talagang pinatay ng ganoon. Noon lang dumating ang dalawang figure na sumunod sa batang maputi. Kapitan, mahusay. Nag-thumbs up ang isang teenager sa gray-haired teenager. Ang kulay abo na batang lalaki ay may napakawalang interes na ekspresyon sa kanyang mukha, at walang pagbabago sa emosyon, go. Ang buong proseso ng labanan ay ganap na isang panig, ngunit ang ilang mga tao sa panig ni Tang Wulan ay halos pinapanood ang eksenang ito sa kanilang hininga. Sa kanilang mga mata, mayroong lahat ng nakakagulat na mga kulay. Ang kanilang pagkabigla ay hindi lamang dahil sa lakas na ipinakita ng batang may buhok na kulay abo na ito, kundi dahil din sa singsing ng espiritu sa kanyang katawan. Dilaw, lahat ng 4 na spirit ring ay dilaw. Walang 1,000 taon na spirit ring, ngunit ang numero ng kanyang spirit ring ay 4. 4 sa kabuuan. Hindi ba't 15 taong gulang siya? 15 taong gulang na 4-ring soul sect. Maliban sa horror, wala silang maisip na ibang adjectives. Gayunpaman, napakalakas niya, bakit wala man lang siyang 1,000-year spirit ring? Ito ay hindi maintindihan. Ang Shrek Academy ay talagang walang kakaiba. Kilala ko siya. Taga Mingdo siya. Isang mahinang boses ang umalangaw sa mga tainga ni Tang Wulan at Guyu. Lumingon ang dalawa upang tumingin, at si Yang Yansaya ang nagsasalita. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Yang Yansaya, at hindi na siya kasing simple at tapat tulad ng dati niyang pagbabalat kayo. Ang kanyang buong pagkatao ay parang isang mapanganib na hayop, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng aura ng pagbabantay. Mingdo, sino siya? Tanong ni Tang Wulan. Ang kanyang pangalan ay Shu Yucheng, isang napaka-common na pangalan. Ngunit siya ay sikat na sikat sa Mingdo, siya ay isang mag-aaral ng Sun Moon Royal Soul Teacher Academy. Kung saan, mayroon siyang napakatalino na palayaw, immortal. Immortal Shu Yucheng. Ang kanyang wan ay ang Dark Demon Side, kilala rin bilang Death Side. Dapat ay napansin mo na ang taong ito kahit na wala siyang sariling singsing sa taong ito. Hindi payagan. Ang dahilan kung bakit ang Dark Demon Side ay hindi isang top martial soul ay hindi dahil ito ay hindi sapat na malakas, ngunit dahil ito ay napakalakas na magkakaroon ito ng backlash laban sa Soul Master. Sa makatuwid, ang kanyang katawan ay talagang napakarupok, kahit na umabot ito sa ika-4 na singsing. Ang cultivation base ay hindi nang ahas na pagsamahin ang 1,000 taong antas ng spirit ring. Ngunit kahit na sa napakalakas na antas ng syudad, sa parehong edad at hindi pa nakikilala ang kalaban. Siya ang unang wala pang 5 taong gulang sa Sun Moon Royal Soul Master Academy ay may kasaysayan ng 10,000 taon na sinasabing lumaban pa ito sa Shrek Academy libu-libong taon na ang nakalilipas. Walang kamatayang Shu Yucheng. Oo naman, ito ay isang napakalakas na kalaban, ang kapangyarihan ng espiritu ng ika-4 na antas ng singsing lamang, natatakot ako na ito ay mangganguna sa unang baitang. Sa larong ito, makikilala nila ang isang ito maaga o huli. Kung susuriin ang sitwasyon ngayon, hindi madaling talunin ang kalaban. Sobrang lakas talaga, natatakot ako na wala tayong masyadong pagkakataon. Kuya Yang, pwede mo bang pigilan ang pag-atake niya? Nag-aalalang tanong ni Tang Wulan. Saglit na nag-isip si Yang Yansaya, at nagsabi, dapat maging posible ito sa maikling panahon. Sa tingin ko ang pinakamahusay na paraan upang harapin siya ay direktang sugpuin siya gamit ang kakayahan ng uri ng saklaw. Kung makatagpo natin siya, haharangan ko ito ng harapan, Guyu, ang iyong yelo ang kakayahan ng katangian ay dapat ipakita sa lalong madaling panahon upang sugpuin siya. Ang kanyang katawan ay mahina, at siya ay hihina ng maraming pagkakataon, mag-alala. Ikaw ba ay isang control type war spirit master? Oo. Tumango si Tang Wulan. Sinabi ni Yang Yansaya, kung gayon ang ating laban ay talagang maganda, kontrolin mo ito, tatayo ako, at si Guyu ay nagsusumikap para sa malayong output. Magsaya tayo ng magkasama. Tila nakahinga ng maluwag si Tang Wulan, kumikislap ang kanyang mga mata sa paghanga, at nagsabi, may suhestyon ako, Kuya Yang, bakit hindi ka pumarito upang maging kapitan ng aming koponan? Kami ay mula sa East China Sea, sa East China Sea, mayroon talagang isang bagay na nakablock. Hindi kasing kaalaman mo. Si Brother Yang ay malakas at may kaalaman. Kapag ikaw ang naging kapitan, ikaw lang ang mangganguna sa wakas, kung ikaw ang mananalo sa wakas. Squad leader, at pwede na tayong maging deputy squad leader. Bahagyang ngumiti si Yang Yansaya, tinapik si Tang Wulan sa balikat, at sinabing, madaling kausap, madaling kausap. Huwag kang mag-alala, tiyak na paprotektahan kita. Ibinaba ni Guyu ang kanyang ulo. Ang hindi nakita ni Yang Yansaya ay bahagyang kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Sinabi ni Tang Wulan kay Yang Yansaya na may nakakumbinsi na puso, Brother Yang, ano ang gagawin natin ngayon? Sinabi ni Yang Yansaya, halos naka-recover na ako, okay na ang martial spirit ko, at napakabilis ng response. Lumabas din tayo. I guess, although the final selection of the squad leader is to see who can survive long enough, if it is one. So ayun na.
Biglang sinabi ni Tang Wulan, akala ko ayos lang basta magpumilit ako hanggang dulo. Bahagyang ngumiti si Yang Yansaya, gusto kong makakita ng mas malalim. Fair na. Gaya ng sinabi niya, tumayo siya at naunang naglakad. Bahagyang hinayla ni Tang Wulan si Guyu at hinayaan itong maglakad sa harap niya, sinundan si Yang Yansaya. Nilinga ni Guyu ang kanyang ulo at ipinakita sa kanya ang tingin ng paghamak. Ngumiti si Tang Wulan, ngunit walang sinabi. Nagmarcha silang tatlo pasulong, si Yang Yansaya ay napakaingat na naglakad, patuloy na nagbabago ng direksyon, gamit ang mas malalaking puno at mga halaman upang pagtakpan ang kanilang mga sarili. Tahimik na lumalapit sa direksyon kung saan ang tunog ay ang pinakamaingay. Sa di kalayuan, may puting ilaw na lumiwanag, at halatang may umalis sa larangan ng digmaan. Biglang itinaas ni Yang Yansaya ang kanyang kamay, at nagmamadaling huminto sina Tang Wulan at Guyu. Sa hindi kalayuan sa harapan, may lumabas na grupo ng mga tao, kasing dami ng 7, at isa pa silang team. Naglalakad sa unahan ng isang matangkad na binata na may kalasag sa kanyang kamay at 3 singsing na espiritu na tumataas sa ilalim ng kanyang mga paa, 2 dilaw at 1 lila. Ang isang lalaking estudyanteng sumusunod sa kanya ay mukhang napakagwapo, at siya rin ang pinakakapansin-pansin sa kanilang 7. Na may mahabang asul na buhok na nakatabing sa kanyang likuran, ang kanyang buong pagkatao ay may isang uri ng maalikabok na ugali. Si Wu Changkong ay asul din ang buhok, ngunit magkaiba ang ugali ng 2 tao. Si Wu Changkong ay isang malamig at mayabang na lalaking Diyos, ngunit ang binatang ito ay may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, pakiramdam na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Siya ay payat, maputi ang balat, asul na buhok, asul na mga mata, at sa pagitan ng kanyang mga kilos, siya ay tila matatas, at mayroon siyang pangkalahatang pakiramdam na isinama sa kalikasan. Kahit na nanunood ka lang sa malayo, mararamdaman mo na dapat itong taong ito ang sentro ng buong team. Sa magkabilang gilid ng lalaking ito, mayroon ding 2 binata, na may magaan at maliksi na figura. Sa likod ng asul na buhok na kabataan ay isang Tang Wulan at ang kanilang kakilala, ito ay si Xu Xiaoyan. Si Xu Xiaoyan ay may magandang pag-uugali, sinusundan ng asul na buhok na batang lalaki na may Chao Xiaoyan Ran, nakikipag-usap sa kanya paminsan-minsan. Si Xi, na malayo sa likuran ng 3 ni Tang Wulan, ay umakyat na sa isang malaking puno sa oras na ito. Nang makita niya si Xu Xiaoyan sa team sa di kalayuan, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, at bumulong siya, sinserong kasabihan. Ako, gaya ng inaasahan, ang buhay ay parang isang dula, umaasa sa pag-arte. Si Yang Yansaya ay gumawa ng kilos kina Tang Wulan at Guyu, tahimik na nag-squat down, nagpapahinga ng kanyang hininga, at pinipigilan ang kanyang sarili na malantad hanggat maaari. May kabuuang 101 tao sa klase. Mayroong isang pangkat ng 7 tao tulad nito. Ito na marahil ang pangkat na may pinakamalaking bilang ng mga tao sa kasalukuyan. Kung titingnan ang kombinasyon ng kanilang koponan at ang posisyonal na relasyon sa pagitan nila kapag sila ay nagmamarcha, ito ay napakalinaw. Mature na koponan. Lumingon si Yang Yansaya at bumulong kay Tang Wulan, may isang pangkat ng 7 tao, ito ay magulo. 3, 5, at 7 tao sa Soul Master Team ay magkakaroon ng iba't ibang taktika. 7 tao ang pinakamahusay na makakapareha. May antas ng pagsulong at pag-atres ng walang kalabisan. Huwag natin silang hawakan sa ngayon, umaasa na ang kanilang lakas ay unti-unting hamina. Nagtanong si Tang Wulan sa mahinang boses, kilala mo ba sila? Ang babaeng iyon na kilala ko, nagtapos din siya sa Sky Sea Alliance kasama natin, at ang pangalan niya ay Xu Xiaoyan. Si Wan ay isang ice stick, magaling sa ice attribute control, at Guyu ang kakayahan ay medyo magkatulad. Ngunit hindi ito kasing husay ng Guyu. Wala akong ibang kilala. Sinabi ni Yang Yansaya, ang alam ko lang na ang taong nasa gitna ay napakahirap. Natatakot ako na ang antas ng kahirapan ay mas mataas pa rin kaysa kay Xu Yucheng. Oh! Tumingin si Tang Wulan kay Yang Yansaya nang may pagtataka, mas malakas kaysa sa maitim na demonyong karit na iyon. Umiling si Yang Yansaya at sinabing, hindi ito mahusay. Ang kanyang personal na lakas sa pakikipaglaban ay maaaring hindi kasing husay ni Xu Yucheng, ngunit siya ay isang control-type war spirit master, at palaging may grupo ng mga tao sa paligid niya. Siya ay mula sa Heavendao City. Ang kanyang pangalan ay Luo Guixing, 3 singsing. Linang ang base. Ang espiritual na kapangyarihan ay sinasabi na ang espiritual na kapangyarihan ay partikular na malapit sa kalawakan, ito ay isang kaluluwa. Master, elemental attributes nang kumuha ako ng entrance exam, nakipagtulungan ako sa kanya, at ang lalaking ito sa wakas ay nakakuha ng kabuuang score na 73 puntos. Ito ay sinabi na ito ang pinakamataas na marka sa nakalipas na 50 taon, kahit na siya ay direktang pumunta sa loob ng patio, ito ay walang problema kung ang kanyang kakayahang kontrolin ang sistema ng espasyo ay napakalakas. Kagawaran ng kalawakan. Sinulyapan ni Tang Wulan si Guyu nang hindi namamalayan. Ang mga elemental na Soul Master ay bihira, at ang 4 na pinakapangunahing elemento ay tubig, apoy, lupa, at hangin. At ang liwanag,
kadiliman, at kalawakan ay tinatawag ding itaas na tatlong elemento. Iyon ay, ang pinakamalakas sa klase ng elemento. Kabilang sa mga ito, ang departamento ng espasyo ay ang pinakamisteryoso at sophisticado. Ang paglipat sa direksyon ng control system, sa tingin ko ito ay napakalakas. Bukod dito, ang pagdadalubhasa nito sa sistema ng espasyo, ang mga kasanayan sa kaluluwa nito ay tiyak na hindi mahina. May palayaw din si Luo Guixing na tinatawag na imprisonment. Imprisoning Luo Guixing. Immortal Shu Yucheng. Lahat sila ang pinakamahuhusay na henyo sa ating henerasyon. Lahat daw sila ay hinirang ng inner courtyard. Sikat na sikat din ang babaeng tinulungan ni Guyu na talunin ko dati. Poison Soul Master, Martial Spirit at Jade Melee is one bite Emperor Shinnake the best Emperor. Disadvantage, kasama ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pangalan ay Xingyiren at Bishay Xingyiren, narinig mo na ang sitwasyon sa mainland. Mainland Billboard. Ano iyon? Umiling si Tang Wulan ng walang laman, hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Tumingin sa kanya si Yang Nyansaya na parang nakatingin sa isang halimaw, hindi mo alam. Mukhang naharang talaga ang balita tungkol sa East Sea City mo. Ang Continental Wind and Cloud List ay isang listahan na ginawa ni Chuanling Pagoda na partikular para sa ating mga Soul Masters. Ang layunin ay i-promote ang pag-unlad ng Soul Master World ay binuo para isulong ang improvement ng Soul Masters. Ito ay nahahati sa maraming listahan ng Wind A Canteen. Ang dulo ay ang kabuuang listahan ng dulo. 100 na ranggo dito, na nagtatala ng 100 pinakamalakas na Fighter of Armor. Then there are several sub-lists, including forging, mecha design, mecha production, mecha repair. Andan din yung Young Talent List. Ang listahan ng mga batang talento ay tinatawag na listahan ng reserba ng listahan ng hangin at ulap. Ang sinumang maaaring nasa listahan ng mga batang henyo, hanggat walang aksidente, ay halos maging isang pag-iral sa listahan sa hinaharap. Ang mga kinakailangan ng juvenile billboard ay nasa ilalim ng edad na 18. Ang pagsusuri ay dapat gawin mula sa maraming pananaw tulad ng talento, lakas, subprofesional, at antas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Mayroon lamang 30 mga lugar sa kabuuan. Sa kanila, karamihan sa kanila ay nasa aming Shrek Academy. At mayroong 7 taong wala pang 15 taong gulang sa listahan. Immortal Shu Yucheng, ika-19 na pwesto sa listahan ng mga batang talento. At ito ang nagpakulong kay Luo Guixing sa ika-17 pwesto. Ang bisnake na si Xingyiren ay nakabitin sa ika-30 na pwesto. Ito talaga ang unang pagkakataon na nalaman ni Tang Wulan ang tungkol sa pagkakaroon ng listahang ito. Gumalaw siya sa kanyang puso. Tinanong niya, Brother Yang, napakalakas mo, dapat kabilang ka sa 7. Sa tingin ko mas magaling ka pa riyan. Malakas si Xingyiren. Ngumiti si Yang Nyansaya, halos wala ako sa listahan. Ako ay nireranggo sa ika-27. Tinawag ako ng lahat na Dark Bear. Maitim na oso. Lihim na ngumiti si Tang Wulan sa kanyang puso, isa talaga itong maitim na oso. Maislan sa isip, pero magaling din magtago ng sarili. Sa totoo lang, hindi absolute ang rangkang. Hindi ganoon kalaki ang lakas ng lahat. Kita mo, si Shu Yucheng ang pinakamataas, pero hindi kasing ganda ng third ring na Luo Guixing ang rangkang. Isa itong comprehensive assessment. Ang pinakamataas na rangkang sa klase natin ay hindi dapat si Luo Guixing. Ang mga wala pang 15 taong gulang ay nasa listahan ng mga batang talento, at ang isa sa kanila, parang nasa top class din sila. Ika-9. Talagang nagulat si Tang Wulan ngayon. Ang Luo Guixing na iyon ay isang special element attribute, at hindi siya ang pinakamataas na ranggo sa klase. Mataimtim na tumanggo si Yang Nyansaya, ang mga mag-aaral sa aming klase ay sinasabing ang pinakamalakas na klase ng freshman sa outer faculty ng Shrek Academy sa loob ng 100 taon. Hindi madali para sa pangkalahatang klase ng freshman na magkaroon ng 2 o 3 tao sa listahan ng mga talento ng kabataan. Mayroong 7 tao sa klase, at 2 sa kanila ay wala pa sa aming baitang. Sila ay mga estudyante sa ika-2 taon na tinatawag na si Wu. Si Wu ay hindi kailanman may pinakamalakas na tao sa aming listahan. Si Wu ay hindi kailanman nakitang malakas. Ito, mula sa Xingluo City. Ang ika-4 na singsing, ngunit hindi ang 4 na taong gulang na 4 na singsing. Sinasabi na ang 4 na mga singsing na espiritu ay pinarangalan bilang isang henyo na hindi pa ipinanganak sa loob ng isang siglo all-rounder. Ito ay halos kapareho sa iyo, hindi ba't ikaw ay nasa level 4 din? Tumingin si Guyu sa titig ni Tang Wulan na medyo kakaiba. Medyo hindi siya nasisiyahan na sina Tang Wulan at si Yang Nyansaya ay piniling kumilos ng magkasama, lalo na si Tang Wulan ay pinananatiling napakababa ng kanyang poster. Ngunit ngayon tila tama si Tang Wulan. Hindi bababasa, sila sa pangkalahatan ay may mas malawak na pag-unawa sa mga freshman mula sa Yang Nyansaya. At least alam mo kung sino ang 5 pinakamalakas na freshman. May mga palayaw ba si Wu si Duo? Tanong ni Tang Wulan.
Ang ilan sa mga kakayahan ng kalaban ay maaaring matutunan mula sa palayaw. Nether. Ito ang palayaw ni Wu Si Duo. Maganda daw siyang babae, pero ito ang tawag sa palayaw na ito. Hindi ko alam kung ano ang kakayahan niya. Nether Dancing Sutla, ikinulong si Luo Guixing, Immortal Shu Yucheng, Dark Bear na si Yang Yansaya, at isang berdeng ahas na si Xingyiren na naalis na. Ang limang ito ang pinakamalakas na limang sa klase ng freshman, na lahat ay nasa listahan ng mga batang talento. Tumingin si Tang Wulan kay Gu Yu, kumbinsido siya na kung ipakita ni Gu Yu ang lahat ng kanyang kakayahan, tiyak na mapapabilang siya sa listahan ng mga batang henyo, at tiyak na hindi mababa ang rangkang. Sinulyapan siya ni Gu Yubei, ngunit isang bakas ng pagmamalaki at pakikidigma ang sumilay sa kanyang mga mata. Hinangaan ni Tang Wulan sa kanyang puso si Shrek, ito ang Shrek Academy. Bawat estudyante sa paligid ko ay mas matalino kaysa sa sarili ko. Ang ganitong uri ng dibisyon, pagpapasigla lamang ay sapat na upang gawin ang iyong sarili na magtrabaho ng mas mahirap. Gusto niya ang ganitong pakiramdam. Siyempre gusto niyang gawin ito bilang monitor, ngunit walang espesyal na ganap. Sana ay maramdaman pa niya ang lakas ng kanyang mga kaklase sa kompetisyong ito. Nagkaroon ng mga nadagdag ngayon, at ang tunay na kompetisyon ay maaaring nagsimula na ngayon. Matapos ganap na mawala ang koponan ni Luo Guixing, muling bumangon si Yang Yansaya at dinala sina Tang Wulan at Gu Yu patungo sa kabilang direksyon. Kalahating oras na ang lumipas mula nang magsimula ang laro. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang biglang nagmula sa langit. Sa kasalukuyan ay may 48 kalahok ang natitira. Ang lupain ay lumiit ng 50%. Ang boses ay tila si Shen Yi, pinalaki ng maraming beses. Ang boses na ito ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking mga tainga, at ang eksena sa aking harapan ay biglang nagbago, at ang lahat ay nasira. Nang muling lumino ang sumunod na sandali ay nasa ibang lugar na sila. Bawasan ang lupain sa kalahating oras. Hindi sinasadyang hinawakan ni Tang Wulan si Gu Yu nang magbago ang lupain. Sa sandaling naging malinaw muli ang lahat, kitang-kita ni Tang Wulan na mayroong isang grupo ng mga tao sa kanyang harapan. Nasa harapan pa rin niya si Yang Yansaya, ngunit sa kislap ng liwanag at anino, mga 30 metro ang layo sa harap nila, ang koponan ng Luo Guixing ang sadyang iniiwasan nila noon. Hindi lang iyon, may isang babaeng estudyante sa kaliwa sa harap at dalawang lalaking estudyante sa harap sa kanan. Sa maliit na lugar na ito, kasing dami ng isang dosina sa kanila ang lumitaw ng sabay-sabay. Ito. Ang unang nag-react ay si Luo Guixing. Sumigaw siya, linisin ang larangan ng digmaan. Sa kanyang koponan, ang binata na may kalasag sa kanyang harapan ay direktang sumugod sa dalawang binata na pinakamalapit sa kanila. Pagkagalaw niya, sabay-sabay na gumalaw ang 7-man squad. Napakabilis at uniforme. Tatakbo ba tayo? Tanong ni Tang Wulan kay Yang Yansaya. Ikanaway ni Yang Yansaya ang kanyang kamay, hindi na kailangang tumakbo. Magandang pagkakataon. Habang nagsasalita, bigla siyang humakbang patungo sa babaeng estudyante sa kaliwang harapan. Napansin ni Tang Wulan na ang babaeng estudyanteng ito ay payat at matangkad, na may mahabang kayumanggi pulang buhok na nababalot ng malalaking alon sa likod niya, ang kanyang balat ay maputi at ang kanyang mga mata ay malaki. Napakaganda ng hitsura, malamig ang ugali, may pakiramdam na hindi dapat pumasok ang mga estranghero. Nang makita sina Yang Yansaya, Tang Wulan at Gu Yu na 3 tao na tumatakbo palapit sa kanya, hindi niya sinasadyang umatras. Sama-samang pakikitungo sa koponan ng Luo Guixing. Nang wala pang 20 metro ang layo ng babae, biglang sumigaw si Yang Yansaya. Saglit na natigilan ang dalagang estudyante, bahagyang naningkit ang mga mata, na parabang tinitimbang niya ang kalamangan at kahinaan. Okay. Ang kanyang boses ay kaaya-aya, bahagyang malambot. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa direksyon ni Luo Guixing at ng iba pa. Maghanda sa pakikipaglaban. Sumigaw si Yang Yansaya kina Tang Wulan at Gu Yu sa malalim na boses. Kasabay nito ang pagsigaw niya, ang kanyang katawan ay agad na namamaga, at ang kanyang martial spirit ay nailabas na. Ang maitim na gininto ang buhok ang ginamit, tumangkad ang katawan, at humakbang pasulong. 2 purple spirit ring ang bumangon sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan, at si Lan Yingkou ay lumabas, kasunod ni Yang Yansaya. Nasa tabi niya si Gu Yu. Isang bilog ng saya na ilaw ang lumiwanag, na bumagsak sa Tang Wulan at Yang Yansaya ayon sa pagkakasunod-sunod, na nagpapagaan sa katawan ng dalawa. Nagulat si Yang Yansaya, wind attribute. Bigla na lang siyang tumunog sa oras na ito. Minsang sinabi ni Tang Wulan na maaaring magbigay ng tulong si Gu Yu. Ginamit niya ang kakayahan ng elemento ng yelo noon, ngunit ngayon ay mayroong elemento ng hangin. Kambal ba itong martial soul? Ngunit ang sorpresa ay panandalian, pagkatapos ng lahat, hindi pa niya narinig ang pangalang Gu Yu sa listahan ng mga batang henyo. 2 ilaw na pilak ang lumitaw sa paanan ng 2 binata sa bandang kanan. Ang binata sa harapan ng pangkat ni Luo Guixing ay biglang bumilis. Tinamaan ng kalasag ang isa sa kanila, ngunit hindi napatumba sa hangin ang kalaban. Sa halip, tila nakadikit ito sa kalasag.
Sa likod, winigay ni Xu Xiaoyan ang ice stick sa kanyang kamay, at isang ice spear ang nahulog sa isa pang teenager, na naging puting liwanag. Kasabay nito, dalawang ilaw ng espada ang dumaan, at ang batang natama ng kalasag ay naging puting liwanag at nawala. Mula sa laban hanggang sa resolusyon, ilang paghinga lang. Ibig sabihin, nang batiin ni Yang Yansaya ang babae sa kabilang panig, nalutas na ang labanan dito. Ang mataas na kahusayan ay nakamamanghang. Palaging nakangiti si Luo Guisheng, ngunit ang Silverlight ay nananatili sa kanyang katawan, dalawang dilaw at isang purple, at tatlong spirit ring ang kumikinang. Matapos malutas ang dalawang kalaban, natural na tumalikod ang koponan. Ang binata na may hawak ng kalasag sa harap ay humarap sa dalaga na nasa harap ng gilid ni Tang Wulan. Tahimik na lumitaw ang isang Silverlight sa paanan ng dalaga. Sa pagkakataong ito ay nakita ni Tang Wulan ng malinaw, at ang espasyo ay biglang lumiko sa tabi ng babae. Ang malaking presyon ay pumipilit papasok. End of this chapter.